Hi, magandang araw at ako po si Dr. Kabigan, isang doktor sa puso. Ano nga ba ang coronary artery disease? So ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng unti-unting paninikip o pagbabara sa mga ugat ng puso. Ang kondisyon na ito ay iba pa sa mga kondisyon na atake sa puso kung saan nagkakaroon ng biglaan naman ng pagbabara ng ugat sa puso. Karaniwan ng sintomas ng mga pasyente na may sakit sa ugat ng puso, pagbabara sa ugat ng puso, ay nakakaramdam sila ng pananakit o pamimigat ng dibdib habang sila ay nagpapagod. Maaari din sila magkaramdam na madali na sila mapagod kumpara dati. Kung dati ang mga pasyente na ito ay nagkakatakbo, nakakaakyat baba ng hagdan kapag nagkaroon na sila ng pagbabara ng ugat ng puso, ay hindi na nila magagawa ang mga ito nang walang nararamdaman na kirot sa dibdib o matinding pagod. Sino ang maaaring magkaroon ng sakit sa ugat ng puso o coronary artery disease? May mga tinatawag tayong risk factors para sa CAD. Mga pasyente na naninigarilyo, nagdodroga, mahilig sa mamantika na pagkain, mahilig kumain ng mga taba ng hayop, mga hindi nag-ehersisyo, matataba, may diabetes, may high blood, o mataas ang kolesterol, o may lahi sa pamilya ng sakit sa puso, ay maaaring magkaroon ng pagbabara sa ugat ng puso. May iwasan ba ang coronary artery disease? Maaari itong maiwasan. Pinakamadali ay ang tinatawag na lifestyle modification. Ito ay ang paglalakad, jogging, running o biking ng 40 to 60 minutes araw-araw, pagpili ng tamang pagkain gaya ng lean meat o isda, pagkain ng madaming gulay, prutas, at pag-iwas ng mga pagkain ng mamantika o may taba ng hayop. Importante din na nagagamot ang iba't iba pang sakit na meron ng isang pasyente na may baradong ugat sa puso. Kasama dito ang pang-monitor at pag-inom ng gamot para sa diabetes, cholesterol at high blood. Ang hindi paggamot ng sakit sa ugat ng puso ay lalo lang magpapataas ng risk na ang pasyenteng ito ay paulit-ulit na ma-confine sa hospital, atakihin sa puso o lalong humina ang puso at in worst case scenario ay pwede rin niyang ikamatay ito. Kaya importante ang konsulta sa mga eksperto na doktor para mabigyan ng tamang gamot na may ebidensya na nakakabuti para sa isang pasyenteng may barado sa ugat ng puso. Lahat ba ng pasyente na may bara sa ugat ng puso ay nangangailangan ng isang angiogram at pagbubukas ng ugat ng puso? Ang sagot dito ay hindi. Hindi lahat ng pasyente na may coronary artery disease ay nangangailangan ng angiogram. Ang mga tunay na nangangailangan lamang ng angiogram at pagbubukas ng ugat nito sa pamamagitan ng angioplasty o bypass ay ang mga pasyente lamang na may coronary artery disease at ang tinatawag na high-risk features na maaari makita sa stress test, stress echocardiogram at myocardial perfusion imaging. Ang inyong cardiologist ay maaari magbigay ng gabay para sa inyong kondisyon para maabisuhan kayo kung kailangan nyo ng coronary angiography. Iba pa ito sa atake ng puso o heart attack. Nang dahil sa biglaan pagsasara ng ugat ng puso sa heart attack, lahat ng pasyenteng may heart attack ay nangangailangan ng emergency na coronary angiogram at ang emergency na pagbubukas ng ugat ng puso. If you like this video, please follow our FB page and subscribe to our YouTube channel for more health videos. And don't forget to hit the notification bell.